Tumestigo naman kanina laban kay Senador Bong Revilla Jr. ang Special Investigator ng National Bureau of Investigation sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa mosyon ng Senador na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng PNAP scam. At upang bigyan sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joyce Balancio. Hi Joyce, magandang gabi. Magandang gabi, Lakay. Sa pagtuloy nga ng pagdinig ng Sandigan Bayan 1st Division dito nga sa mosyon ni Senator Bong Revilla Jr. na makapagpiyansa sa kasong plunder ay tumistigo. Humarap na sa korte ang Special Investigator ng National Bureau of Investigation na si Joey Ignacio Narciso. Lakay si Narciso, siya ang nagsagawa ng forensic examination dito sa hard drive ni Loy na naglalaman nga ng mga dokumento na patungkol dito sa PDAF scam. Ngayon ipiniwalag ni Narciso ang proseso nila ng pagkuha at pagkopya nga ng mga dokumento mula sa hard drive patungo sa kanilang system, no? At sinabi nito, pinaliwanag niya kanina na hindi umano na tamper or nabago ng kanilang proseso or ng software nila ang mga dokumento na nanggaling nga dito sa hard drive ni Loy, at sinabi rin ni Narciso na hango sa orihinal na dokumento ang mga pinipresentang ebidensya ng prosecution sa korte. Samantala, Lakay, natapos na rin kanina ang cross-examination ng abogado ni Senator Bong Revilla Jr. dito kay PDAF scam whistleblower na si Ben Hurloy. Inamin nito kanina sa korte na maging ang mga pirma ng mga senador na nakakatransaksyon ni Janet Lim Napoles ay pinepeke nila. Siya at ng kanyang mga kasamahan dito sa JLN Corporation, at hindi rin niya umano nakita na direkta nag-i-endorso ng letters itong si Senator Revilla kay Napoles, at wala rin siyang pruweba no, na nakakuha nga direkta itong si Senator Revilla ng komisyon o kickbacks mula kay Napoles. Ito, pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Joel Bodigon sa naging testimonya ni Ben Hurloy kanina sa korte. We are happy with our cross because we elicited the kind of answers that we expected Ben Hurloy to give from the questions that we asked. Sinabi rin ni Loy kanina, Lakay, no, na bagamat naging mahaba yung naging cross-examination sa kanya kasi it took 6 weeks for him to finish the testimony in court, malakas naman ang tiwala niya sa sinabi niyang testimonya sa korte. Ito, pakinggan din natin ang naging pahayag ni Ben Hurloy kanina matapos siyang i-cross-examine sa court. Pag nagsasabi ka ng totoo, hindi ka natetenso at tuloy-tuloy yun. Hindi naman nahihirapan. Samantala, Lakay, binusisi rin kanina sa korte ang disbursement reports na ginawa ni Ben Hurloy na naging basihan ng NBI dito sa investigasyon nila sa kaso. Nang tinanong kanina si Loy nung abogado ni Senator Bong Revilla kung parehas ba yung dokumento na nanggaling sa NBI at yung mga dokumento na lumabas sa isang pahayagan, isang dyaryo na hindi na natin papangalanan, Lakay, no? Sinabi niya, tinanggi niya na hindi siya ang naglabas ng mga dokumentong ito doon sa dyaryo na to, at hindi rin niya binigyan ng authorization ng kanyang abogado na si Attorney Levito Baligod na magbigay ng kopya ng mga dokumento na hawak ni Loy. Samantala rin kanina, hindi na naungkat sa korte ang mga bank records ni Loy na ipinapasabina sana ng depensa dahil sumang-ayon na nga ang Sandigan Bayan sa paliwanag ni Ben Hurloy na labag sa bank secrecy law ang paglalantad na kanyang mga bank account sa korte. Nandismaya naman ang abogado ni Janet Lim Napoles na siya nagpapasubpina ng mga dokumentong ito, at ito ang naging pahayag ni Attorney Stephen David. Kung hindi natin makikita yung bank accounts niya, kawalan ng bayan yon. Magkano yung nawala? Baka naman hindi lang 4 million yon. Sa Lakay, no, sa susunod na linggo ay pagpapatuloy nila itong pagdinig ng Sandigan Bayan sa mosyon pa rin ni Senator Bong Revilla Jr. na makapagpiyansa na nga sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. At dahil hindi natapos yung testimonya kanina ng special investigator mula sa NBI, ay sasalang ulit siya sa witness stand sa susunod na linggo. Joyce, para-paras tayo hindi abogado, ano? Ang hindi ko maintindihan, paano sasabihin ni Ben Hurloy na nakinabang yung mga senador kung inamin niya mismo na pineke o kaya pinurge niya yung mga pirma ng mga senador? Paano yun? Okay. Ang sabi niya kasi sa mga una niya naging testimonya dito sa korte ay yung records niya na may natanggap ang senador ay base dun sa na-receive ng kanyang chief of staff, which is si Attorney Richard Cambe, na siya mismo nakikita niya na pumupunta sa kanyang opisina. Ngayon, natanong siya ng mga justices, no, saan nang galing yung assumption mo na may direkta natatanggap ang senador? Ang sabi ni Ben Hurloy ay tinatawagan siya daw ni Janet Lim Napoles kapag nakakatanggap ng direkta ang mga senador at sa kanya ginagawa yung records. Pero kung siya mismo ang tatanungin, kung meron siyang visual confirmation na
tinatanggap ng senador yung pera, wala siya nababanggit sa korte. Isa pa, yung issue naman ng hindi po pwedeng kalkalin yung bank records ni Ben Hurluy. Ano dahilan at bakit lumalabas na sinasabi niya parang exempted siya doon sa direktiba na yon? Okay. Yung bank secrecy law kasi babawal talaga na yung mga deposits ng mga private individuals ay kinakalkal in terms of court procedures, no. Ang exemptions lang diyan ay kung merong impeachment proceedings dun sa tao. Ang sabi kasi ni Ben-Hur ay hindi siya yung principal accused dito, kaya hindi maaari na magamit yung bank accounts niya at yung pera na nandoon ay hindi naman subject of litigation as mentioned in the bank secrecy exemptions. Maraming salamat, Joyce Velasco, sa kabuuan ng ulat na yan.